Magandang hapon po sa ating lahat. Pinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari. Isama po natin sa ating panalangin para sa misang ito ang pasasalamat at espesyal na intensyon ni Jeneline Cruz, June de los Santos, Eleanor Raimundo and family at April Borsena para sa mabilisang pagkaling ni Vice Borsena at Carmela Mangohic at para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ernio, Florencia, Herman, Miguel, Goperda, Chopido, Forencia, Carmela, Onereto, Maria, Salimo, Momerto, Reynaldo, Maria, Bertoldo, Leonida, Wilfredo Borsena, Luz Reminda, Juan Vicente Macaraeg, Felipe Borsena, Celso Tala Sr. and Jr., Stanley Ferrer, Danilo, Cristel, Nora Bell, John Constantine Cordon, Jose Macalino, Dante Calixto Jr., at Oscar Macabenta. Sa pagtatapos ng kalendaryo ng liturhiya ng simbahan, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni Kristong Hari, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang katapusan ng lahat. Bilang Panginoon ng kasaysayan, makakapiling natin si Jesus sa katapusan ng ating paglalakbay dito sa lupa. Bigyan niya at nawa tayo ng lakas upang mapagharian niya ang ating mga kahinaan sa buhay. Bilang panimula ng ating pagdiriwang, pagsisalan na tayo lahat. Magdiwang tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapal at kapayapaan ng Diyos sa mga ng Panginoong Kristo naway sumayin lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging malapit lumalapit sa banal na pagdiriwang. Kami nagkasala sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Ipakita mo ang pag-ibig mo, wagas, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Igapit kami sa kahirapan na iyong iligtas, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo mga Panginoon Diyos, kaawaan tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayad tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ilog mong pag-isahin ang lahat. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang hanggan sa magitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang. Amen. Magsipuan makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang taong nakasakay sa ulap ay tumutukoy kay Jesucristo na darating upang pamahalaan ang lahat ng nasa langit at lupa. Ito ang nababanaag sa propesiya ni Daniel. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Samantalang ako'y namamahinga sa gabi, patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang silat taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy naghari na ang damit niyang maharlika. Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit ng maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa at ang ano paman, ika't ika'y naroon na. Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na ang damit niya ay maharlika. Sa ikalawang pagbasa, dahil sa kanyang muling pagkabuhay, itinatampok si Kristo bilang hari ng mga hari. Bilang hari, isasaayos niya ang lahat ng bagay. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula kay Jesucristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang libing maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan ninyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng umulos sa kanyang kagiliran. Dahil sa kanya, iiyak ang lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga. Amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Pagpalaing dumarating sa ngalan ng poon natin, paghahari kanyang angkin.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. O puri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Pilato kay Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Iyan ba'y galing sa iyong sariling isipan o may nagsabi sa iyo?" "Ako ba'y Hudyo?" tanong ni Pilato. "Ang mga kababayan mo at ang mga punong saserdote ang nagdala sa iyo rito. Ano bang ginawa mo?" Sumagot si Jesus, "Ang kaharian ko'y hindi sa sanlibutan ito. Kung sa sanlibutan ito ang aking kaharian, pinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa sanlibutan ito ang aking kaharian." "Kung gayon, isa kang hari," sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, "Kayo na ang sasabing ako ay hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magsalita tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Gayon po ay gaya na banggit sa pasimulang salita, ang huling linggo sa kalendaryo ng ating simbahan. So meron tinatawag na civil calendar. Ito po yung January 1 hanggang December 31. Pero simbahan may sarili po siyang kalendaryo kaugnay ng kanyang pagsamba sa buong taon. Nagsisimula po ito, ang unang araw ay sa unang linggo ng Adbyento. Ito po yung ating pagdiriwang sa dulo natin na linggo. At tatapos sa kapistahan ng Kristong Hari. Ngayon po yun. Kaya sa isang buong taon, ang ating simbahan ay inanyayahan tayo na makilakbay kay Jesus mula na siya'y hintayin sa kanyang pagdating bilang katuparan ng pangakong magpiligtas ang Diyos at katawang tao siya. Isnilang ng Birhen Maria, ito yung Pasko, tinalaga sa Panginoong Diyos, nasetali sa templo, at talagang nangaral at gumawa ng maraming kabutihan. Itinuro niya ang katotohanan ng buhay ng Diyos at pag-ibig ng Diyos. Pinadama niya ito sa kanyang paglingap sa maraming tao. Pilay, bulag, pipi, bingi, ketongi, makasalanan, balo, at kung sino-sino pa. At matapos niyang gawin yon, pinayawan siya ng mga leader, siya pinagpa siya ipapatay, nagpakasakit sa krus, at namatay, nalibing, nanawag sa mga imao at nabuhay na muli. Pasko ng pagkabuhay. Kwaresma, Pasko ng pagkabuhay. At sa mga sumunod na linggo, ang pagdiriwang natin ng Paskuhan ng pagkabuhay. Tapos hanggang sa pagbaba ng Espiritu Santo, hanggang sa marating tayo sa Kristong Hari. Kaya kumbaga, tayo po ay nakilakbay kay Jesus sa bawat yugto ng kanyang buhay. Bakit po yun tinakda ng ating simbahan sa ating mga Katoliko, sa ating pagdiriwang tuwing araw ng linggo? Sapagkat nais po ng ating simbahan na tayo din ay lumago sa ating pagkatao bilang alagad ni Kristo at bilang pamilya ng Diyos, bilang sambayan ng Diyos. Na kung paano si Jesus ipinamana sa atin kung paano maging masunurin sa Diyos Ama at gawin ang kalooban ng Diyos Ama at maging lubos na pagkasabuhay
ng pag-ibig ng Diyos ang kanyang buong buhay dito sa lupa. Nais din ng ating simbahan ito ay ating mapangyari sa ating buhay sa tulong at biyaya ng Espiritu Santo upang ang ating kaisipan, ang ating puso, ang ating mga pagkilos ay pagharian ng kabutihan ng Diyos. Pagharian ng pag-ibig ni Kristo, pagharian ng awa at malasakit ni Kristo, pagharian ng paglingap ni Kristo. Yun po yung hangarin ng ating simbahan. Mas tayo nakikilabay kay Jesus at nakikilala natin siya at nalaman natin hindi lang kanyang mga salita kundi ang kanyang mga ginawa, mas makikita natin kung ang ibig sabihin ng maging isang masunurin sa Diyos. At kung ito'y gawin natin, paghaharian tayo ng Panginoon, paghaharian tayo ng kabutihan, paghaharian tayo ng pag-ibig. Ibig sabihin, nais ang ating simbahan mula noong nakaraang unang linggo ng Adbyento hanggang sa ngayon, tayo ay lumalim na sa pagiging Kristiyano. Mas lalo nang maigi ang ating maghahari sa atin ng Diyos. Diba? Hindi po tayo para bang ito yung isang bilog, nagsimula rito, bumalik doon din. Hindi po ganon. Dapat sa buong isang taon, habang pinaghahari natin ang Panginoon sa ating mga iniisip at ginagawa at sinasalita, patuloy tayong umiikot nga sa bawat taon, pero pataas ng pataas, palaki ng palaki yung bilog. Diba? Spiral, hindi po circular. So hanggang sa dumating yung panahon na sa pagbabalik ni Kristo sa wakas ng panahon, makapangyarihan, maluwalhati, matagumpay, nakalagay sa napaak, bababang ganyan, kaya nilaraw sa atin sa pagbasa, ay talagang sa kaganapan ng paghahari ni Kristo, tayo po ay talagang magiging bahagi ng kanyang kaharian. Yun po yung naisin ng ating simbahan. Sapagkat ang ating pong pag-asa bilang mga nabubuhay sa mundo itong sumasampalataya, ang lahat ng ating pagsusumakit sa tulong at awa ng Diyos na maging kalugod-lugod na alagad ni Kristo ay may hantungan at magandang hantungan, walang kapantay ang kaharian ng Diyos sa kabilang buhay. Yan po yan. Kaya nga, sabi ni Jesus, hindi sa mundo ito ang kanyang kaharian, hindi sa libutan ito. Sabi niya kay Pilato, di ba? Narinig natin. Kundi ang paghahari ni Kristo ay higit at lagpas sa sanlibutan ito. Sapagkat ito yung paghahari ng Espiritu ng Diyos, ito yung paghahari ni Kristo ang muling nabuhay. Kaya, ang paghahari niya ay nasa mga taong tumanggap sa Kanya at patuloy na nagpapa-impluwensya sa presensya niya sa buhay sa araw-araw. Kaya sabi ko na isang manulat, tuwing merong mga grupo ng Kristiyano, ng mga Katoliko, na talagang nagpapasakop kay Kristo at ginagawa ang mga gawang mga Kristo, nahigitan si Kristo maghari. Ito po yun. Kung ang mga Katoliko, hindi lang sa pagsisimba, kundi sa pamumuhay araw-araw, ay mararamdaman mo ang presensya ng mapagmahal si Kristo, naghahari si Kristo. Kaya tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, hindi lang tayo tumatanggap sa Diyos ng mga awa at biyaya, pagpapal at tulong. Hindi lang yun. Kundi tayong nabubuhay sa Kanya ay nagiging pahayag ng Panginoon sa ating mga kapwa na may Kristong talagang hari at sa paghaharing hindi mawawasak, sa paghaharing hahantong sa Omega. Sabi sa atin, si Kristo, Alpha at Omega. Ano yung Alpha at Omega? Yan po yung dalawang letra ng alpabeto ng mga Griego. So meron tayong abacada o ABC at ang ending ay Z. Para yun po yung A and Z. Yung unang letra at yung huling letra. Si Jesus ang hantungan ng lahat. Kaya yun po ang dapat na maliwanag sa atin.
na patuloy tayong lumalago na pinaghaharian ni Kristo. Kaya nga po, isang gawain ng ating parokya dito po sa Santiago Apostol, St. James, no? Pagkatapos po ng misa doon, alas 5, kasabay ng pagkatapos dito, ay mag-iikot po ang Santisimo Sacramento, ang banal na katawan ni Kristo. No? Nahawakan po ni Father Oni, batang pare. Natusan ko siya kasi kaya niya po yung bata pa po yun. Binibiro ka sana lumuhod ka sa pupunta. Iikot po siya hanggang doon sa pumatawan, hanggang doon sa Alapandaya, kung saan sa bawat sulok. Bakit po Blessed Sacrament ang pahayag na naghahari si Kristo? Bakit po yung banal na komunyon? Hindi lang po dahil naniniwala tayo sa tinapay na ito, nakapaloob ang Espiritu ni Kristo muling nabuhay, kaya ito yung banal na katawan ni Kristo. Pero yung tinapay, gaya po na ating pinahahayag o tayo po'y nag-aalay sa misa. Pag-aalay naman po, di ba? Yung tinapay ay iniaalay natin, di po ba? Kayo alam, di ba? Pag iniaalay po natin, tumatayo po tayo. Hindi ba tinatanong, bakit tumatayo tayo pag dinadala tinapay sa alam? Kaya mo yung mag-aasal na lumisa. No? Tumatayo tayo, ayaw mo tumatayo tayo rito. Bakit tayo tumatayo? Sagisan po yun na iniaalay na tinapay at alak ay doon po nakapaloob ang sagisan ng ating pagsasabuhay ng atas ng pag-ibig ni Kristo. Na lahat ng ating ginawa mula Lunes hanggang Linggo para pagharian tayo ng pag-ibig ni Kristo at ng mismong Panginoon sa ating pagdito sa ating kapwa, sa ating paglingap sa ating pamilya, sa ating paglilingkod sa ating mga trabaho sa opisina, sa ating mga ginagawang malasakit at mga ating hanap buhay, kahit driver, kahit tinder sa palengke, kahit mga ginagawa natin ng may pagmamahal. Lahat po ng ating ginagawa dahil gusto natin iparamdam ang pag-ibig ni Kristo. At minsan isasakripisyo pa tayo. Ito yung ating iniaalay sa misa na sinasagisan po ng tinapay at alak. Kaya nga po pagka naidala ng pari dito yung tinapay at alak, ano pong sinasabi niya pag wala akong kanta? Sabi, hawak ko tinapay. Sabi niya, kapuri-puri ka di sa mga lumikas na libutan, sa iyong pagandahang loob ng ito ang alay. Si Father sinasabi in behalf of the people. Mula sa lupa at bunga ng ating paggawa ang tinapay na ito. Pag naman po kalis ang hawak, mula sa katas na ubas at bunga ng aming paggawa ang kalis na ito. Di ba? Dalawa po ang sangkap. Mula sa lupa, mula sa katas na ubas. Yun po, bigay po ng Diyos yun. Yung nilikha ng Diyos. Pero yung aming paggawa, para mamunga ang trigo at maging harina at maging tinapay. Yung pag-aalaga ng ubasan para mamunga at makatas ang ubas at maging anak, yun po yung paggawa. Ang sinasabisan po ng paggawa na yun, yung ginagawa natin araw-araw na pinaghahari natin sa ating isip, sa ating salita, sa ating ginagawa, ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang pag-ibig. At yun po kinukuha ni Jesus sa magitan ng kamay ng pare para maging katawan niya. Maging katawan niya. At kapag lumukob ang Espiritu Santo, ang Espiritu ni Jesus na maging nabuhay sa tinapay pa rin po ang anyo, pero nakapaloob na ang Espiritu Santo. Sabihin, sa lahat ng ating ginawang pinaghari natin ng Panginoon, naroon si Kristo, ang katawan ni Kristo. Kaya ang katawan ni Kristo, hindi lang po yung tinapay, kundi yung mga nagtipon, katawan ni Kristo. Kaya kapag tayo po ay nagtitipon sa banal na misa, na iniaalay po natin ang lahat ng ating ginawa ng may pagmamalasakit bilang paghahari sa atin ni Kristo, inihahayag po natin ang paghahari ng Diyos. Kaya yun ang dahilan kung bakit
yung Blessed Sacrament, iniikot natin sa buong parokya. Hindi lang po dahil nais natin na sambahin si Jesus. Hindi lang po yun. Mahalaga po yun. Kaya nais natin sabihin sa lahat. Itong tinapay na ito, kaya meron dyan. Dahil kay Kristo at sa pagsunod sa Kanya bilang hari, tayong lahat ay naging bahagi ng katawan ni Kristong hari para mabuhay ang nasa paligid natin ng may pagmamalasakit ng Diyos. Naghahari ang pag-ibig ng Diyos. Diba? Ito po yung ating nais ipahayag sa ating gawain na yaon. Kaya minsan kasi isip natin, yun ang hari ng sanlibutan. Pero isip mo, yung banal na komunyon na yun, kasama ang buhay ko doon. Kasama ang buhay ko sa pag-ibig ni Kristo sa nakalagay na Blessed Sacrament. Diba? Ganun po yun. Kaya yung sinasabing pagbabasbas ni Kristo kapag dumaan ang Blessed Sacrament, katunayan, ito po'y naganap na noong tayo po ay nagkusilikap araw-araw mabuhay na pagharian ng pag-ibig ni Kristo. At yun po yung nais ipaalaala sa ating simbahan, sa ating pagdiriwang. Kaya tayo nagpupuri sa Diyos, ang ating buhay ay lalong magiging maganda at mabuti dahil kay Kristo naghahari sa atin. At kung tayo talagang nabubuhay dito, ang paghahari ni Kristo magpapalaganap ng kabutihan ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos, sa nasa paligid natin. Yun po yun. No? Kaya, lalo pang lalaganap ang paghahari ni Kristo. Kaya sabi ko kanina, kung ang buhay po natin na pinaghahari ni Kristo ay palakis, pataas ng pataas, palaki ng palaki, no? Mas marami po talaga dapat ang tao ang nagiging bahagi ng kaharian ng Diyos. No? Yun po yung nais na ipagmahal sa aming simbahan. Kaya sana po, taglay po yung mga diwang ito, maging mas malalim at makabuluhan at may bunga sa ating araw-araw na buhay ang ating pinagdiriwang na pinaniniwalaan si Kristo ang hari ng sanlibutan. Tumayo po tayo na. Pahin po natin ang ating panampalataya, sumasampalataya po sa Diyos na Panginoon. Ito ang langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Virgen, sinasasuko sa patay ni Libby, nanawag sa kinaroonan ng mga yumago, ang may tatlong araw na buhay ng uli, ang siyang sa langit, nalulunod sa kanan ng Diyos ang mga pagkain na sa doon namumulang pa rin ito at huukot sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa kanan ng mga kapatid, sa samahan ng mga anak, sa pagkawalan ng mga kasalan, sa pagkabuhay ng ililang at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa ating Ama na hari ng sanlibutan upang maging ganap ang kanyang paghahari at kalooban dito sa ating bayan gaya ng sa langit. Kung pagpakumbaba tayo manalangin, Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Panginoon, dakilang hari, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga diakono, lumagunawa sila sa katapatan kay Kristong Hari upang paglingkuran nila at gabayan ang kawang pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Para sa mga pinuno ng pamahalaan sa buong mundo, ikatuyod nawa nila ang katarungan, kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga bayan at maipagtanggol nila ang mga mahihina at mga walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Para sa mga humahamak sa kapayapaan, sa mga naghalisik ng pagkakahati-hati, at sa mga gumagamit ng dahas at panunupil upang matupad ang kanilang makasariling nais,
Magbagong loob nawa sila at tahakin ng daan ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga may karamdaman at mga naging biktima ng salo ng COVID-19, magtiwala nawa sila kay Kristong Haring nagdudulot sa kanila ng panibagong lakas at pag-asa. Manalangin tayo. Para sa mga pumanaw, tanggapin nawa sila sa kaharian ng Ama, patawarin sa kanilang mga pagkakasala, at makamtan nawa nila ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, kaya hindi na mga taong lubos nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos Ama, itulot mo kami maging mga tapat na alagad ni Kristong aming tagapagligtas at hari sa gitna ng mga hirap sa buhay at pandemyang aming pinagdaraanan. Maging lakas nawa namin siya na naghahari kasama mo at ang Espiritu patuloy na gumagabay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang mga kapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapangirapan at sa buong sambayanan niya banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa kapagkakasundo ng sangkatauhan, inuluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ng puso at diwa. tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na kay aming pasalamatan.
Hinirang mong tagapaghain ng tanan, ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Kaya dali mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pangmagpakailanman. Sa paghaing ginampanan niya sa krus, siyang dalisay na tagapagbuklod, siyang gumanap sa aming pagkatubos, siyang sumakop sa sinukog. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawan. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaysa ng mga anghel na sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, kung para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo." Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalaga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinilali namin siya ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, naming Papa, at Bartolome, naming Obispo, at ng buong kaparihan. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo silang patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo parindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, ay pagdiwag nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo di sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bili ang mahagaling na utos sa turo ni Jesus na ating Panginoon at Diyos, kaya po natin ang lakas loob. Namin o aming amang Diyos na kumiyadya sa lahat ng masama, magkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang Maria at ang kapangyarihan ng kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tuhayan mo nga yung pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyo kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi sumainyo. Bigyan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, pag nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan, kung palinanayang sa kanya ay tumangga. Dapat patuloy siya. Ngunit sa isang salita mo lang ang pinagagawa.
Tayo po ay tumayo at manalangin. Ama naming mapagmahal, ikaw ang pinapakinabang mo sa pagkain na bibigay buhay, ay nagsusumamo kay sa niyang makapamuhay sa kaharian, sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalang sundin ang makautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan. Sumagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. At pagpalain lahat ng pagmamahal Diyos Ama na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayo, taglayang paghahari ni Kristo. Salamat sa Diyos.